Greetings mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuyang Makil. Ang paksa po natin for today is paano mag-set ng ignition timing na hindi gumagamit ng timing light. Ang pagsiset po ng ignition timing na hindi gumagamit ng timing light is something na hindi ko po may re-recommend sa inyo mga kapatid. Dapat po talaga pag magsiset tayo ng ignition timing, kailangan po talaga naka-timing light. Kasi naniniwala po ako ang ignition timing is an exact science. Kaya dapat po meron po tayong proper tools sa pagsiset ng ignition timing. Yung kaya ko lang naman po ginawa ang video na ito dahil sa request na rin, lagi na rin tanong sa akin paano daw mag-set na na walang gamit na timing light, paano i-set ignition timing. Kaya ginawa ko to dahil na rin sa request ng aking mga followers tsaka sa aking mga viewers. Pangalawa, para mapakita ko sa inyo kung gaano ka-off o gaano kasala o kamali yung ignition timing mo pag ginawa mo tong procedure na to. Ang procedure po na ito ay ginayo ko lang po ito mga kapatid kay Sir Jeep Doctor o kay Sir Red Sapnay. Ayan. At ito naman tong procedure na to, pwede siya sa 2E, sa 4AF, sa Mitsubishi Lancer na 4G13. Yan. Ginaya ko lang po sa kanya to. And although nga gumawa siya ng ganong video, sabi niya kailangan pa din kagaya ko na kailangan gumamit pa rin ng timing light sa pagseset ng ignition timing. Yan, kumbaga siya, temporary fix lang po siya. Temporary fix lang siya. Again, temporary fix lang po siya. At hindi siya pwede yung pansamantagal. Kumbaga pag may pagkakataon na tayo, hanap tayo ng mekaniko na mayroong timing light, or if yung mekaniko po ninyo hindi makapag-provide ng timing light, bumili na lang po tayo ng timing light para sigurado natin na nasa tama yung ating makina. Ang first procedure po natin mga kapatid is ilalagay po natin ang ating makina sa top dead center, cylinder number 1 compression stroke. Paano natin magagawa yan? Gagawin po natin, tanggalin po natin yung takip ng ating distributor. Ayan, and then mapapansin nyo nakaangat po yung ating rotor. Pag sinaklog natin yan, makikita nyo itong ating high tension wire na to, naka-reroute po yan papunta sa cylinder number 1. Yan, ganyan po mga kapatid. And then pag chinek po natin dito sa mga timing marks, kung makikita nyo ito, ayan, naka-zero siya dito po. Ayan o, dito siya. Ayan o, zero. Yun po yung top dead center mga kapatid. Zero siya. And yung ating sa ating cam, yan, may makikita kayo dyan, yan, butas. Ayaw kung nakikita niyo yung butas. Lagyan natin ng ilaw. Lagyan natin ng ilaw para makikita niyo. Hindi natin. Ayan, nakita na, visible na. Ayan, may dot po yan. May dot po yan, yung nakikita niyo dot. Kailangan nakatapat yung butas na to doon. And then yun, naka zero yung ating mark. Ayan, naka zero siya dyan. Next procedure po is gawin natin, kuha tayo ulit ng ating 19mm na socket wrench. Bali, pipihitin po natin yung ating pulley, crankshaft pulley. Bali, counterclockwise, and then itatapat po natin sa 10 degrees. Ayan, from from 0 top dead center, and I repeat, naka 2E yan
2E, hindi 1E. Pag ay naka 1E, tignan nyo mga kapatid, pag ay naka 1E, lagay nyo sa 2E. Yan po mga kapatid, meron na akong video nyan kung paano ilagay yung 1E sa 2E. Yan, panoorin nyo na lang po. Dapat nakaganon ha. Yan, 2E. And then, top dead center, 0. Pipihitin natin yan counterclockwise hanggang sa maging 10 degrees. Yan. Yan natin. Pihit tayo, pihit. Hanggang maging 10 degrees. Yan. Ayan. 10 degrees na. Nakatapat na. Ayan. Ayan, yung mark nakatapat sa 10. Parang ganito mga kapatid, oh. Kumbaga kung sa dito pwedeng 0. Ayan, ito yung mark natin. Ayun, oh, yung kita nyo yung mark, oh. Ayan, 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 naka 0. Itatapat po natin siya mga kapatid dito counterclockwise and then sa 10. Ayan, 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 ganyan po mga kapatid ha. Tapos naka 2E. And then singit ko lang mga kapatid, may nagtatanong sa akin dati, bakit kuya paano mo ba nasabi na mayroong gamit sila ng timing light gamit sila ng timing, paano mo nasabi na, paano ba nasaan pa yung 20 degrees na tinatawag, 30 degrees ganyan. Pali mga kapatid, kung dahil nga naman nakalagay lang dito 0, 10, dito wala na, nakalagay na 20, 30 ganyan. Bali mga kapatid, gagawa na lang kayo ng imaginary line. So ito yung sukat at 10. So dito yung 20. Yan, kung gagawa kayo ng panibagong ruler, dagdagan nyo itong sa tapat ng 20. O yan, ito na yung 30. Yan, ganyan po mga kapatid. So pag nandito siya, yun 15. Pag less than 20, nasa 19 or 18. Pag nandito, exactly ano na siya, 20 degrees. Yan. At dahil mga kapatid, ginalaw natin tong pulley, crankshaft pulley, ni-rotate natin counterclockwise, automatic pati ito gagalaw din mga kapatid, gagalaw din siya. So ito dati naka 0, ginawa natin 10 degrees. Ito mga kapatid, kung yung mark nya, ayan yung butas na yan, tapat na tapat doon sa butas, yung parang ganito, yan, ganyang mark, tapat na tapat. Ngayon hindi na, mapapansin mga kapatid, hindi na siya nakatapat. Ganyang punto mga kapatid, huwag nyo nang i-correct yan, tama na po yan mga kapatid, tama na yan, huwag nyo nang gagalawin yan. Ayan, baka kasi gawin nyo tapat na tapat dito 2E, pati yung sa mark nya, yung ganito, yung dot nya tapat tapat bago doon naka 10 degrees. Mangyayari po dyan mga kapatid, sa talong kayo malamang ng mga siguro isang ngipin. Ayan, tandaan nyo mga kapatid ha, dapat ganyan. Pag ni-rotate mo to, syempre konektado yung pulley dito sa pulley natin sa taas, camshaft pulley. Pag ni-rotate mo to, gagalaw din to. Kaya dapat to from sentro lilis na yan. Next procedure is tanggalin natin itong ating rotor. Yan, sa akin madali nang hugutin. Ayan, parang sa inyo mga kapatid, mahirap tanggalin yung rotor, gumamit kayo ng dalawang screwdriver, bago sikpatin nyo pag ganyan. Ingat lang at baka babasag yung rotor nyo. And then tatanggalin natin yung takip ng ating distributor. Yan, pinaka dust cover. Dahan-dahan lang din dahil yan ay madaling masira. Yan. Tapos mga kapatid, luluwagan natin yung dalawang 12mm na bolt. Ayan, no? Isa dyan, bago is dito. Ayan, luluwagan natin yan. And then pipihitin natin yung ating distributor. Pagtatapatin natin yung kanyang
signal rotor. Ayan, yung signal rotor, ayan yung nasa loob. Itatapat po natin dyan sa may pulser, sa signal generator. Ayan yung bakal nya sa gitna. Pagtatapatin natin yan. May mga kapatid yan, naluwagan ko na yung ating distributor, yung mga blows niya na naigagalaw natin na ayos yan. Okay, tatapatan natin. Paano ba natin tatapat? Pa-advance ba? Hindi. Pa-retard. Ayan, yan. Ayan. Ayan pa. Ayan, mga kapatid. Naku. Sagad na dito mga kapatid, oh. Sagad na dito. Pero hindi ko siya maitapat. Ayan. Pero almost nakatapat na. Ayan. O ayan. Ganyan daw. 10 degrees daw yan. Ayan. Kaya take that mga kapatid, oh. Ito po yung aking setup. Ayan. Nilagyan ko ng ano yan, ng mark. Nakaganyan yan. Naka 10 degrees po yan. Yan, pag tinapat ko dyan sa kanto na yan, itong mark na to, ayan, pag naka 10 degrees po yan, or dahil nga nagalaw natin, kung naggalaw natin, naka ano yan, 10 degrees plus 2 minus 2. Eh ngayon, pag tinapat pa natin, kaya masasabi ko na kagad na mali agad yung ating yung procedure na to. Ay, dadi, pag itinapat daw itong signal rotor doon sa signal generator o sa pulser, tatapat natin siya, eh naka-retard. So expected ko na hindi na naka 10 degrees to, kasi nang ginamitan ko to ng timing light, yung 10 degrees na ito. Ayan, ibinaba pa natin ganyan, halos ano nga sagad na nga hindi pa rin tumapat doon. So talagang expected ko na bababa yung ano nito, ignition timing nito. So yan, ganun daw. Sige, try natin. Ayan. Kaya maganda talaga na gumamit tayo ng timing light, lalo na ganyan sa ano, replacement na ano po ito na distributor, yung housing niya. Pero yung mga ano niya, original na, yung igniter niya at saka yung kanyang pulser, signal generator, original na po yan mga kapatid. Except lang dito sa ano, ito yung original na Maxim po ito yan. Kaya yung sabi ng iba, ay lalagay ko lang sa gitna yan, lalagay ko lang sa gitna yan. Okay, yun na yun 10 degrees na yun. Kaya talagang di mo masasabi na naka 10 degrees talaga yan kung hindi ka gagamit ng timing light. O yan, sundin natin yung procedure na ganun. Tapat daw. O yan, katapat na. Ayan, nakatapat na, pero konti pa sana. Gagawin natin, ibabalik na natin itong ating takip, yung takip natin, tsaka yung ating rotor, distributor cap, tapos paandarin na natin yung makina. O yan mga kapatid, naka 10 degrees na, 10 degrees daw. O yan, i-start na natin ang makina. Yung dati kong setup dapat ano yan, start yan ng walang apak-apak sa gasolina, tsaka one click. O yan wala na siya sa ano, sa dati kong adjust. Ayan okay, tingnan natin kung one click siya. Okay, tingnan natin, wala pa kapak sa gas. Tingnan natin kung i-start. Wow, start naman. Start naman siya. One click. Ayan.
kanyang ignition timing at saka RPM. RPM niya is more than 1,000 kasi naka-engage pa yung ating cold start system. Yung mataas. Tingnan natin yung ignition timing niya. Nasa mga 20 degrees siya. Sa 20 degrees. Bakit din naman 21 inches of mercury. Pero ano pa yan, madaya pa yan mga kapatid kasi cold start pa yan naka cold start pa yan. Tingnan natin na matapos yung cold start nya. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, matik yan. Mag-automatic po yan, mag-open ito. Maabot na sa ilang bawang 5 RPM. So kung dati ito naka 800 RPM, 900 RPM, na-retard yung timing. So baka bumaba pa yung RPM nito. Mabot din naman ng 22. Timing niya is sa 20 kasi may manifold vacuum advancer. Lang muna natin ayan, bubaba. So ayan, kaya nga sabi ko baba na RPM, nasa mga 700 RPM. Yan, uwi natin, kuha tayo ng plug. Ano natin to, lagyan natin ng plug para makita natin kung naka 10 degrees ba siya. Natin ng tornilyo. Okay, ngayon mga kapatid, i-check natin yung ignition timing nya gamit yung yung timing light. Ayan, kita nyo naman natin, tinanggal natin yung kanyang manifold vacuum advancer para ma-check yung kanyang base timing. Kaya hula ko na dito, na-retard yung timing from 10 degrees, siguro mababa na to. Ayan, ito ipain natin ng konti. Ayan, kita nyo na ba? Ayan, so kung nakikita nyo yung kulay puti na yan, kulay puti na yon, yun yung 0. Bagod banda rito yung 10. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, o, kita nyo yung 10. 0 yung puti, hindi puti. So 10. O, tignan natin yung pulley. Nasaan siya? Ayan, yan ang sinasabi ko. Mga kapatid, nasa siya? Mga 3 to 4 degrees. Retard yung timing niya. 3 to 4 degrees siya. Tapos try naman natin lagyan ng manifold vacuum advancer. So tataas yung kanyang ignition timing kasi lalagyan natin ng manifold vacuum advancer.
Palitan natin ng manifold vacuum advancer. Ganyan tumaas oh. Almost 22 inches of mercury. Natin ulit. Ngayon, nasa na ba siya? Ayan, nasa mga 15 degrees mga kapatid. 15 degrees siya. 15 degrees. Oh, ayan. Taas naman yung ano niya. Kaya kung itotono natin itono. Hintayin lang natin na mamatay yung fan. Matay na. Lagyan natin sa 800 RPM. Tapos taas na ng ano, ang pihit ko naman ito pasara sa mainit. Ang bumaba yung maluwag hanggang sa marag 22. Ayan, ito na natin. Pwede naman, may naka 800 RPM siya. Tingnan natin yung ano niya, yung tingnan natin yung kanyang engine vacuum kapag ka naka-aircon. Okay. 1, 2. Good pa din. Naka-on yung aircon ko pero nasa 18 to 19 inches of mercury oh. On ng aircon. Magana yung ano, kompreso. Ayan. Ano pa masasabi ko dito sa ginawa natin? I think pwede rin siya, pwede rin siyang gawin, pero kung ito po ay gagamitan mo ng timing light, lalagyan natin sa 10 degrees, naka-retard pa siya kung tutusin eh. Ano siya, spaghetti talaga naka-timing light. And akong ginagawa ko mga kapatid, pagka walang timing light, I think mas maganda gawin natin ano eh, mag-base tayo sa ating vacuum gauge. Bali gagawin nyo, wala kayong timing light ha, patay muna natin aircon. Patay natin aircon. Bali, gagawin natin, pag wala tayong timing light, pwede rin ang gawin natin is ating pipihitin yung distributor, pihitin natin siya, tapos dito tayo magbe-base sa vacuum gauge. Medyo lapit natin yung vacuum gauge. Yan. Gagawin lang natin mga kapatid is ipihitin natin siya hanggang sa maabot natin yung yan, yung 22.
natin yung 22. Ayan, no? Kita nyo, no? Ayan, pag naabot mo nyo yung 22 inches of mercury, pwede na itono yung carburetor. Ayan, o kaya kung hindi nyo mapabot ng 22, kasi medyo mataas-taas pa yung ano niya, compression niya, kaya ganyan, umabot man lang ng 20 pag pinihit yung ganon, pihitin nyo siya gamit yung wala kang timing light, i-adjust nyo, ilalagay nyo yung vacuum advancer, manifold vacuum advancer tsaka ported vacuum advance. Ayan, kita nyo, gumamit ako ng vacuum gauge, pinihit ko to, napabot ko siya ng 22. Ayan, ganun. Yan ang isa pang diskarte kapag wala kang timing light. Pwede kang gumamit ng vacuum gauge. Hanapin mo yung pihit na kung saan meron kayong pinakamataas na vacuum reading. Pero case to case basis sa mga kapatid, pero pag mababa yung compression niyo, medyo mababa yung compression niyo, ayan, baka hindi mo paabot yan. Ayan. Ayan po mga kapatid, sana po may natutunan po kayo sa aking video for today. So ngayon, gagawin ko po ngayon, ibabalik ko to sa dati. Gagawin ko nito, isa-set ko sa 10 degrees. Ayan, kaya paalala mga kapatid, ano lang yan, temporary fix lang ito, kailangan gumamit pa rin po kayo ng timing light. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.